Pag-usapan nga natin ah, itong tungkol sa katatapos na mga rallies. Oh? Ah, nakikita o tinitingnan ng mga autoridad ng AFP, ng PNP, ng DILG na yung mga rallies, lalo na itong katatapos lang na rallies noong November 16 to 18 ay posibleng di umanong foreign funded. Ha? May mga impormasyong nakukuha ang AFP na posibleng may funding galing sa mga dayuhan. Ha? At ang siyempre, pagka ganyan na ano, sino ba ang may interest na anong bansa ba ang may interest diyan sa mga rallies na 'yan? Siyempre pro Duterte rallies 'yan. At ang objective ng rallies na 'yon, mapaalis sa pwesto si PBBM, mailuklok si Sara. O sino ba ang bansa? Ano bang bansa ang may gusto ng ganyan? O may ganyang interest? Di China. Marami namang pera ang China at talagang ginagawa naman talaga yan ng China. Kaya ano ito, iimbestigahan ng AFP kasi kung totoo nga na pinupundohan na ng China, ng dayuhan ang mga nasabing rallies, ano na yan, kakaharapin nila ang mga ano niyan, mga kaso niyan, pananagutan niyan, pagtataksil yan sa bayan. Ha? Kaya kung ano pala, kung pinupunduhan pala ng China o ng dayuhan ang nasabing mga rallies nila, sigurado malaki yung pundo na yon. Bakit kukunti lang yung na ano, napalahok nila sa rallies nila? Baka binulsa pa ng mga nag-organize ng rallies yung pundong galing sa China. ha? Kaya actually, isa yan sa dahilan bakit hindi nakakuha ng suporta lalo sa military ang mga rallies. Yung madalas, lagi nilang sinasabi na mag-withdraw na ng support ang military sa administrasyon ni PBBM. Pero hindi nakukuha ang support ng military at ng PNP. Ang pinakadahilan, alam kasi na yung mga grupong ito, ang layunin nito, ay iluklok si Sara Duterte. Si Sara Duterte, lantaran na pro-China. At kapag nailuklok si Sara, ang uupo sa sa gobyerno ay mga pro-China. Kaya hindi nakakakuha ng simpatya o suporta galing sa military. Lalo pa ngayon, pag nalaman yan na talagang may funding o pinunduhan ng dayuhan, lalo ng China, ang mga rallies na yan, ay talagang lalong hindi makakakuha ng simpatya yan o suporta sa mamamayan, lalo na sa military. Ang military kasi talagang napapalaban sila dito sa China, ang Coast Guard natin. Tapos yung mga nag-o-organize ng mga rallies na yan, ang mga nagpapakilalang leaders nila tulad nila Kiko Barsaga, gusto pang ay abolish ang Coast Guard. Kaya ano ito, questionably itong mga personahe at saka mga grupong nagsagawa ng mga nasabing rallies. Lantaran silang lantaran na mga pro-China. At kaya nga dahil parang napakarami nilang fundings, no? Parang bumabaha sila sa fundings. Isa sa tinitingnan na posibleng may foreign funding sila. Funded sila ng dayuhan at posible China 'yan. Anyway, tama 'yan, imbestigahan 'yan. Para malaman talaga ang katotohanan at kung totoo nga na tumatanggap sila ng pondo, ayuda galing sa China, ginagamit nila sa kanilang mga destabilisasyon, sa kanilang mga mobilizations at sa iba pang mga aktibidad nila, ay dapat lang talaga panagutin sila. Actually, yung batas natin sa treason at sa sa pangi-espiya, dapat i-upgrade na, i-update na eh. Kasi itong mga nangyayaring ito, mga katraidoran ito sa bansa eh. Dapat maparusahan ito. Kaya sana yung Senado at ang Kamara magpasa na ng batas na mas matapang pagdating sa treason at pang-iispiya. Kasi itong mga ginagawang ito, katraidoran ito sa bayan eh. Lalo pa kapag tumatanggap ka na ng pondo galing sa dayuhan. Napakamapanganib na niyan. At ang dayuhan pa na pinagkukunan mo ng pondo ay may tayo, mayroong tunggalian. Mayroon tayong dispute o tapos dun ka kukuha ng pondo at ang pondo na yan gagamitin mo pa sa mga rallies.
ang purpose po ng rallies mo ay patalsikin ang nakaupong gobyerno, palitan ng katulad ni Sara na kilalang maka-China. O yan, ano ito. Kaya sana seryosohin yan, hindi lang dapat sa salita yung sinasabi na yan ng AFP na iimbestigahan nila yan. No? Dapat seryosohin. Ah, kapag talagang napatunayan na totoong tumatanggap sila ng foreign funding, parusahan sila. Dapat masampulan na yan para hindi na lumalaki, umaalagwa. Napakahirap ng kinakaharap ng ating bansa pagdating sa China, tapos ganyan ang ginagawa nila. At lalo pat palapit ng palapit ang 2028, malapit ng eleksyon ng presidensyal. Ang China lalong magiging aktibo yan. Pupunduhan talaga niyan ang mga kandidatong maka-China mula presidente lalo na kung si Sara ang tatakbo. Talagang pupunduhan ng China yan. Isa yan sa bagay na dapat nating paghandaan. Dapat malabanan yan. Kaya ito, kung dito pa lang sa rally, pinupunduhan na ng China, di lalo na yung eleksyon sa 2028. Sisiguraduhin nilang manalo si Sara. Sigurado yan. Kasi yung interest ng China na protektahan, na itaguyod nung panahon ni Digong. Kaya lang nung nagpalit ng administrasyon, akala nila, dahil magkasama yan sa Uniteam, tuloy ang maliligayang araw ng China. Buti na lang nagbago ng foreign policy si PBBM. So sana hindi mapalitan ang foreign policy na yan. Kaya lang pag napatalsik talaga si PBBM o napalitan si PBBM, at lalo na kung ang pumalit ay si Sara, ay wala, talagang pro-China yan. Mabuti na lang hindi nagtagumpay itong mga destabilisasyon na to. At mabuti na lang ang military naninindigan, hindi nila susuportahan yung mga destabilisasyon na yan, dahil pag nagtagumpay yan, ang iluluklok niyan ay si Sara Duterte na malinaw na maka-China. Bunyog, bunyog, halikan na kasama ka. Bunyog, kapag buklod ay may pag-asa. Luzon, Visayas, Mindanao, isa ang pananaw. Sa bagong Pilipinas ang bunyog isisigaw. Bunyog.